So alam niyo mga sangkay, kawawa po ang kalagayan ngayon ng Spain at tumataas po ng tumataas ang bilang ng mga nakikitang tao mga sangkay na talagang hindi po kinaya ang nangyari matapos po ang pananalasa sa kanilang bansa. At mahigit 200 na daw po mga sangkay. Ganyan po karami yung sa makabilang buhay dahil lamang po sa isang storm na tumama sa kanila. So tingnan po natin yung update tungkol dyan dahil nakakapangilabot mga sangkay itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Biruin nyo, sa Pilipinas pa nga lang mga sangkay, ang dami na pong nagulantang dahil po sa Christine at iba pang mga bagyo sa taong ito. How much more yung Spain na ayon po sa report mga sangkay, sa loob lamang po ng 24 hours, wala nga po ng 24 hours ibinuhos daw po ang ulan na katumbas po ng maraming mga taon. Ganyan po kalala mga sangkay. Anyway, kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Sa mga nanonood po ngayon sa YouTube, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel mga sangkay. Dahil nga po dito, tayo ay 1.32 million subscribers na at ilang tulog na lang 1.4 million subscribers na dito sa YouTube. So, para makasama ka namin lagi, mapabilang sa mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito kasi yung balita ngayon, international. Na ayon po dito, umabot na po, pumalo na po sa 205. And take note guys, marami pa rin po ang nawawala. Up to now, ayon po sa report marami pa rin daw po ang hinahanap at hindi pa rin po makita. May mga nababasa nga po tayo mga sangkay, mga kababayan po natin na doon na po naninirahan or nagtatrabaho po doon. Sabi po nila, may mga kaibigan sila na up to now, hindi daw po talaga nila mahagilap. So nasaan ito mga sangkay? Well, dalawa lang ang iisipin natin dyan. Nakaligtas o hindi? Kapag hindi, alam na po natin kung nasaan ngayon. Pero yun nga, pataas lang pataas mga sangkay. Ayan no? 205. So nag-deploy na po ng maraming mga kasundaluhan doon mga sangkay para lamang po maging matagumpay itong rescue operations doon po sa kanila. At pataas ng pataas yung bilang. At ito po ay resulta ng climate change. Again guys, wala naman po talagang iba tandaan po natin, wala na po ngayong pinipili mga sangkay. Itong kalamidad. Mayaman ka mang bansa o hindi, tatamaan ka ng climate change. So ayon nga po dito mga sangkay, climate change is making extreme downpours in Spain. So, ang climate change daw po ang dahilan kung bakit ang lala po ng ulan. Heavier and more likely. Ayon daw po ito sa mga scientists. Ito yung kanilang nakita. Well, wala naman po talagang iba mga sangkay, di ba? Yan, no? Human-caused climate change. Ito daw po ang nagpalala mga sangkay ng mataas na porsyento dahil po sa kagagawan din po ng tao. Biruin nyo, kung sirain ngayon ng tao mga sangkay yung ating kalikasan, matindi. Hindi po nila iniisip yung magiging future ng kanilang pamilya, kanilang kamag-anak, kanilang mga anak, mga sangkay. Kahit dito sa Pilipinas, meron nga po tayong mga sangkay, isang lugar dito sa ating bansa na muntikan din po madali nitong mga negosyante na gusto po nilang magkaroon po doon ng pwesto para po magnegosyo. Pero yun po ay pinangangalagaan mga sangkay. At nanawagan po, ito po ay doon sa Rizal, no, sa Luzon. Nanawagan po ang marami sa mga kilalang pagkatao, including mga sangkay yung environmental advocate doon po sa Amerika. Na sinabi po niya na wag naman po sisirain. Alam niyo mga sangkay, bakit sobrang lalakas ngayon ng baha? Wala na pong proteksyon ang ating planeta mula po sa mga punong kahoy. Mabilis po ang tubig.
di ba kapag maraming punong kahoy, dati tinuturo po sa atin yan, ng mga bata pa po tayo, mga sangkay na ang punong kahoy, ito po yung sumisip-sip sa tubig. Kung mayroong mga malalakas na ulan, hindi po naaapektuhan kaagad yung maraming mga lugar. Dahil po, mayroong kalikasan na nagpuprotekta sa atin. Pero, ano mangyayari mga sangkay kung wala na ang kalikasan? Sira na. Diba? So ito, doon sa Spain, kinumpirma mismo nila mga sangkay, walang ibang ano dito. Ang pinaka-dahilan dito ay climate change. Grabe. Tingnan nyo mga sangkay yung mga sasakyan, kung paano po inanod ng ganun-ganun na lang mga sangkay. Ganyan po kalala ang weather natin ngayon. So ayon po dito, pataas ang bilang ng mga nahahanap mga sangkay, pero marami pa rin po ang hinahanap ngayon at malamang sa malamang, tataas pa po ito ng tataas. Grabe. Bawat ano talaga mga sangkay, bawat kalamidad, meron po talagang ganito, na may mga sumasakabilang buhay, pero malala po talaga itong nangyari doon po sa Spain. Pero if you remember, di ba, yung Undoy, yung Yolanda, mga sangkay, isa po yan sa mga palong-palo na nakakapangilabot na nangyari sa Pilipinas. Yun po ay effect ng climate change. Noon pa, nag-start po yan mga sangkay, kaya nga, ang kailangan gawin dyan, dapat noon pa nakapagpatayo ng mga flood control ng mga higante. Panahon pa po ni Gloria, panahon ni Noynoy Aquino, panahon ni former President Duterte. So mukhang ngayon pa lamang po sa panahon ni President Marcos, mangyayari ang pagpapatayo ng mga higanting flood control. Kasi noon, mga sangkay, may mga flood control naman. Yung mga makikita nyo sa kakalsadahan, mga sangkay, di ba? Pag dumadaan kayo, mayroong po doon mga buta sa ilalim ng gilid po ng kalsada. Mga daanan po yan ng tubig. Yan po yung mga flood control. Pero, maliliit lang. Hindi po yung tulad sa Japan, mga sangkay, na mga higante na pong flood control. Kasi nag-ready na po kasi talaga yung Japan. Alam na nila, may climate change. Kailangan na pong paghandaan ito. So, ito mga sangkay, sabi dito, the flash floods swept away bridges. Grabe, no? Ang matinding baha daw po, mga sangkay, sumira sa mga struktura, kagaya po ng mga tulay. Inanod ng mga sasakyan. At nasira yung mga street lights. Ang numero ng mga nawawala, mga sangkay, hindi pa rin po masabi kung ilan. Yan po ang problema. Grabe. Yung number daw po, mga sangkay, doon sa Spain, ng mga hinahanap ngayon, hindi rin po nila malaman kung ilan. So ayon po dito, libo-libo daw pong tao doon, mga sangkay, wala pong access ng tubig, pagkain. Kawawa itong nangyayari doon sa Spain. Wala pong kuryente, mga sangkay. Ako po. Talagang, ito na po yun. Nawi-witness na po talaga natin. Dalawang mga mata natin na nakikita po natin, mga sangkay, yung effect ng climate change. Kaya ulitin ko sa mga kababayan natin, kapag ka merong update po talaga yung mga weather forecast natin, di ba? Sa GMA, TV5, marami pang mga station, papakinggan po natin. Huwag puro chismis. Yan problema sa Pilipinas. Mabilis pala. Mas mabilis pa sa 4:00 kapag ang pinag-uusapan, Catherine, Daniel, o di kaya itong mga bagong karakter ngayon, mga sangkay, na mga sumisikat na mga artist. Pero pagdating sa weather events, wala silang pake. Kaya nga mga sangkay, maraming Pinoy na hindi alam itong climate change. Yung iba nakikisakay na lang kasi nababasa po nila sa comment, climate change ito. Ngayon nakikisakay na lang sila. Pero pag-aralan po natin, bakit malalakas ang bagyo? Simple lang. May global warming, climate change. Ano ang mayroon dyan? Masyadong mataas ang temperatura, masyadong mainit ang panahon. So anong nangyayari? Sa sobrang init ng karagatan, nag-evaporate. Ngayon, yung init na yun, mga sangkay, doon nakakabuo sa dagat ng mga malalaking bagyo. So the more na may umiinit ang panahon, the more na makakapag-create ng mga halimaw na mga bagyo. So ito po yung nangyayari ngayon sa ating mundo. No? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sobrang dami na pong nahanap, mga sangkay, doon sa Spain.
Pero marami pa rin po ang pinaghahanap until now. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, guys. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito related po sa mga nangyayari sa ating mundo. Alright? So, kung na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.